Alright, mag-start tayo dahil 11:17 na rin. Tapos natin mga 1, ano? Hindi, joke lang. 1 page lang naman tayo, 1 page. So, again, hindi naman exhaustive din yung magiging study natin. May mga ilang points lang na nag-focus ako. Hindi madadaanan lahat, kaya nilagay ko rin yung mga references sa likod nung sa may materials niya, sa dulo, nilagay ko yung mga references, yung mga books na ginamit ko rin to understand singleness and even yung tanong na how do we prepare for marriage. Pero before we proceed on our study, manalangin muna tayo. Let's ask for the Lord's wisdom. Dalangin namin, O Diyos, sa inyo sa oras na ito ay karunungan upang maunawaan namin ang relevance ng paghahanda para sa pag-aasawa. We may think that this may not be appropriate for us now, pero tulungan nyo kami, Panginoon, na makita yung significance nito sa buhay namin bilang mga mananampalataya o bilang individual na wala pang asawa. Tulungan nyo kami na maligtas din kami maging sa mga kasalanan at maling pagtingin namin sa usapin ng pag-aasawa. Salamat po, O Diyos, papurihan ka. Ito yung dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, sa materials nyo, hinati lang natin yan sa 3 section. Addressing muna yung every unmarried individual here, men and women, pero meron akong mga specific for men and specific for women. I-address natin yung mga kalalakihan at mga kababaihan na pwedeng nandun na sa stage na naghahanda na or nandun na sa marrying stage. Pero let me address first yung all the crowd sa usapin na ito. So, ito yung naging pinaka-struggle ko actually sa study na to kasi nga ang anak ko si Ezekiel, ito yung isa sa mga ginagawang tinatanong siya patungkol sa pag-aasawa, nadadaanan namin to sa family worship. At ang lagi niyang tugon ay, hindi ako mag-aasawa, ayoko mag-asawa. So, merong danger lang din kasi na kapag hindi natin naiintindihan yung kasal, magkaroon tayo ng under-desire for marriage or over-desire for marriage. Mahalaga to dahil hindi lang ito yung aspeto na applicable for everyone. Nilatag ko naman dyan. Pero without a balanced and informed view of marriage, pwedeng mahulog tayo dun sa over-desire and under-desire of marriage. Isa lang yun sa mga dahilan, pero marami pang dahilan. And I tried to focus doon sa naging sagot natin dyan. Why would I prepare for marriage when I don't want to think about marriage? Wala pa ako dun sa stage na pinag-iisipan ko yung usapin ng pag-aasawa at kasal. So ba't kailangan ko maganda? Parang sakuna lang yan. No? Hindi mo kailangan maganda pag nandiyan na yung sakuna. Maghahanda ka bago yung sakuna. Again, I'm not saying na yung kasal ay sakuna. Though, meron akong joke na inano kay JM at kay Eileen nung kinasal sila, binigyan ko ng book, Preparation for Suffering. Pero hindi naman, yung marriage ay hindi naman about just suffering, but there is suffering. Again, we need to have a proper understanding of what marriage is. So, ang sagot natin dito, again, marriage may not be for all kasi may mga gift of celibacy na tinatawag. Pero ang tanong ay, bakit ako kailangan maganda? So, yung sagot natin, nilagay ko dyan, preparing for marriage is not just about addressing the potential future of getting married. Hindi lang neto inihahanda yung isang tao na just to anticipate yung pagkaasawa. It is about becoming the person God wants us to be. Mag-aasawa ka o hindi, you want yourself to be the person whom God wants you to be. And that is to be conformed in the image of Christ. Maging kawangis, maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. At kasama dito yung mga personal at spiritual na paglago that is valuable in all areas of our life. Maganda tong paghahanda na to dahil kasama nito yung aspeto ng paglago personal at spiritual, individual. So may benefits dito. At ito yung ilan sa mga benefits na makikita natin dyan.
Una is yung building Christ-like character. So yung holistic development ng yung pagkatao ay dapat maging katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Kung naghahanda ka sa pag-aasawa, it encourage you to develop qualities katulad ng pagiging mapagpasensya, pagiging selfless, pag-ibig, di ba yung pag-ibig na lagi nating na-emphasize ay pag-ibig na handang mag-alay ng sarili. Again, masyado tayong na-feed ng mga Disney movies, mga Korean novelas about the idea of marriage. Pero again, we want to go back to what the scripture is telling us about Christ and be developed by the character of Christ. Maging katulad ng Panginoong Jesucristo na kapag tinignan ka, malinaw at hindi pagdududahan ng Panginoong Jesucristo. At ito ay essential for all Christians, hindi lang para sa mga mag-ready na mag-asawa. So sa mga bata, sa mga single, ito dapat yung una nating tinitignan. Do we desire to have a Christ-like character in us? Pangalawa, when we prepare for marriage, it actually enhance our relationship. Nagkakaroon tayo ng mga improved interaction. Siguro later on, we can talk about it. Pero ito yung nagkakaroon ng effective communication kasi you want to relate with other people that is not you or perhaps hindi mo katulad or first time na mo na-encounter. Kasi minsan, pag nasa family lang tayo, mga comfort people natin itong mga kasama natin. Paano when you encounter someone that is very different or someone na hindi mo inaasahan, ganun pala yung personality. So, it will enhance your relationship whether with family, friends, or colleagues when you prepare for marriage. Pangatlo, being prepared on God's plan or flexibility and openness. Dito naman, makikita natin na handa ka sa anuman kung saan ka man dalhin ng Diyos, including the possibility of marriage if you desire or if circumstances change. Kasi ngayon, sinasabi ng bata, hindi pa ako handang magpakasal, ba't ko paghahandaan? Sa ngayon. Pero darating yung time na magkakaroon ng changes sa'yo. Ma-appreciate mo yung mga bagay na hindi mo ma-appreciate. Kung dati, ang pakialam mo lang ay puro laro, darating yung time na magkakaroon ka ng admiration on an opposite sex. How would you handle that? So, maganda na maging handa. Pang-apat, serving other better. So, dito naman yung being able to contribute in the community positively. So, when you prepare for marriage, you want to learn to serve, you want to learn how to sacrifice, and you want to learn how to love well. Hindi lang yung mahal kita dahil sinabi ng iba para makuha nila yung babae, sabihan mo ng mahal kita. No, there's more deeper meaning doon sa salitang pagmamahal. Ngayon kasi, lalo na sa mga babae, hindi lahat ng nagsasabi ng mahal kita, they really meant it. No, hindi yun dahil lang, wow, gumawa pa siya ng tula sa akin, I-L-O-V-E-Y-O-U, no? May ano pa. Mahal niya siguro talaga ako. No. Mamaya, inay niya lang yun eh. So, again, we want to also examine what he meant or by saying, I love you. So, again, maganda to at maging pag-iingat din sa mga babae. Actually, I want to encourage yung mga batang babae, if you have an access, read the book ni Doug Wilson, Her Hands in Marriage. Napakabigat nun. As a father, binanggit niya dun na even yung virginity ng batang babae ay nakasalalay sa kung paano siya itrato ng tatay. Responsibility ng tatay na ingatan yung kasagraduhan o purity ng anak niyang babae. Dapat involved siya doon. Kaya pag sinabi niya, ibibigay niya yung anak niyang babae, dapat ibigay niya to ng pure. Tapos ngayon, makikita natin, walang pakialam yung tatay sa... Kaya medyo ako nandidiskarte kung paano ko iingatan yung pagiging single ko o
yung purity ko. No. May ganun pa na binabanggit. Pero again, I encourage you kasi hindi ito yung coverage natin sa study. But I encourage you to read the book of Doug Wilson, Her Hands in Marriage. So ang punto lang naman natin preparing for marriage aligns closely with growing in Christ that brings fulfillment that transcends marital status. Ibig sabihin, ikakasal ka, may plano ka or wala, single or married, you want to be aligned in growing in Christ. Yun yung sense ng fulfillment ng isang tao, maging wangis ng Panginoong Jesucristo. So, again, this is true for everyone. We are to pursue God above all else, no? Ang dapat nating pinopursue. Why would you prepare for marriage? Because you are to pursue God above all else. Tandaan natin, maaaring sabihin mo na you decided to be single for the rest of your life, pero hindi mo may iwasan yung reality. If you are a Christian, you will get married. Sa muling pagdating ng Panginoong Jesucristo, parte tayo. Again, yung marriage dito ay hindi naman talaga, ito lang ay sumasalamin ng paparating na kasal at pag-iisa ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang bride, ang iglesia. So if you are part of that, again, so why should we prepare? Because our marriage is in heaven. For Christian, it is inevitable. Sa isang Kristiyano, hindi ito maiiwasan, no? Tayo ay ikakasal. Anong ginagawa nating paghahanda para dyan? Di ba? May part din ng purity din doon sa word. So, anyway, so, yun yung latag ko for everyone. So, I hope you will see this na applicable maging sa inyo na mga bata na wala pang asawa or hindi pa iniisip yung usapin ng pag-aasawa. Pero let me go doon sa pangalawa, yung addressing all men. You are called to lead, provide, and protect. So pwede nating sagutin na ito ay para sa mga kalalakihan na dapat na hindi alam na kailangan maghanda or gustong maghanda sa usapin ng pag-aasawa pero hindi alam kung papaano. Saan ako magsisimula? So again, babalik ako dun sa ideya na we are all to pursue God above all else, pero meron dang trabaho na designated para sa mga lalaki. Why do you think the church is spending time to study biblical manhood and womanhood? Alam mo, pati yung mga usapin na ganito, bakit nagbibigay tayo ng oras? Dahil meron tayong mga role na dapat nating gampanan. At yung role na yun, kapag hindi nagampanan, maraming aspeto ng buhay natin magkakagulo-gulo. And so, as men, saan ba tayo tinawag ng Diyos? At tinawag tayo ng Diyos to grow as a leader, to grow as a provider, and to grow as a protector. Bilang lalaki, kaya nga yung bata pa lang, sinasanay na natin sila eh. Diba? Bata pa lang sinasanay na kayo ng magulang nyo. Dapat, kung Kristiyano yung mga magulang, makikita nyo dapat yung pagsasanay. Kung hindi, sumbong nyo sa hindi. Joke lang. Hindi, pero pwede pag-usapan. I mean, we don't want to be just a pastor na parang walang pakialam sa pamilya. We want to be involved in your family, in each. So, let us know how we can help. Kasi isa yan sa mga gusto namin na ihanda yung mga tao. So, again, sa mga babae, itong part na to, tignan nyo sa mga lalaki. If you are to pursue, hindi yung pogi siya, kamukha ni Jungkook. Sino yung Jungkook na yan? Hindi ko alam kung tama pa, may Jungkook ba or what? Ongbak. Alam mo yan, 2 weeks mo palang kakilala, 3 weeks mo palang kakilala, or kahapon mo lang nakilala, siya na. Those girls that would say such thing, hindi nila tinignan kung ano yung disenyo ng Diyos sa pagiging lalaki. And this would take a lot of time. Pero sabi ni Brian Stout, dun sa isang article niya, sabi niya, God clearly calls men, not just husband. So, single na lalaki, tinatawag niya, hindi lang yung mga may asawa o gustong mag-pursue ng pag-aasawa, every single man. You are called to lead, to provide, and to protect. Yung marriage, though ang ginagawa niya, ini-intensify niya yung responsibility ng pag-lead,
pagpo-provide at pag-iingat sa kanyang pamilya, hindi marriage yung starting point nito. Hindi marriage yung gumawa na dapat ganito ka. No, Diyos. Diyos ang tumatawag sa mga kalalakihan na manguna, hindi manguna pag may asawa ka na. You are to lead, you are to provide, and you are to protect. So, pansinin nyo, sa Genesis, before Eve's creation or the fall, God established Adam as a leader by creating him first. Leader din siya in terms of naming ng animals. No? Mapapansin nyo rin na yung pagpo-provide dito, yung sa Genesis 2:15, Adam was a provider by commanding him to work and keep the garden, and even as a protector by commanding him to avoid the tree of knowledge and good and evil. Those are forms of leadership as well. Another form of leadership is pagpo-provide. Another form of leadership is protecting. Palos magkakasama siya. Pero, again, we want to see or distinguish kung ano yung mga ito. May mga overlapping lang. So, ang punto is every man can practice and grow into this calling even before they get married or even if they decided na hindi sila magpakasal. So, tandaan natin, yung iglesia, yung parte ng iglesia dito sa mga usapin na to. The church is an especially good place para sa mga kabataang lalaki na i-cultivate yung ganitong responsibility and initiative that will be required in their future marriage. Ang iglesia ay isa sa mga magagandang lugar. Again, kagaya na sinasabi ko kanina, ito yung mai-encounter mo, yung iba't ibang mga tao. Hindi lang yung mga gusto mong tao, no? Iba-iba. Sometimes there are disappointment that you will learn as well as single. But dito mo rin matututunan yung ano, no? You should never quit dahil lang na-offend ka or dahil lang nasaktan ka, no? Again, church is a good place because this is disenyo to ng Diyos. So, ang tanong, what are ways for single men to learn to lead, provide, and protect within the church? Ano yung mga paraan nang sa ganun ay maingatan o mapangunahan, ma-provide at maingatan natin? Matuto tayo dun sa mga responsibility na yon. Una, grow as a leader. So, ito yung laging pinapabasa namin whenever we talk to married or those people who want to get married, pinapabasa namin sa kanila yung Ephesians bago yung mga discussions. Bakit? Kasi nandoon yung disenyo about sa kasal. So, Ephesians 5:22-24, pwedeng pabasa ako? Ephesians 5:22-24. Si Gab, kasi mukhang magpapakasal na si Gab eh. Hindi. Joke lang. Ay, hindi. Yung verse mismo. Hindi pa yan, yung ano. Yung exactong verse. Sorry, hindi ko na nilagay eh. Yung tatlo, kukunin natin sa Ephesians 5. So, tawag na lang din ako ng iba for others. Sige. 22-24. Pasakot kayo sa inyong pagiging-asawa, nagaya sa mga kakailangan ng asawa, bayan naman ang pinagpapakaman ng iglesia. Siya rin ang nakapagitan sa manaway, nagpagpagpagpag paano ng iglesia ay nasasakot ni Cristo ay kaya din na pumapakalit ng asawa sa mga kapatid. Ayan. So, anong pinapakita doon? Ang mga babae, mga mag-aasawang babae, wife, asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki dahil siya yung ulo. No? Katulad kung paano si Kristo yung ulo, siya yung tagapanguna. Ang asawang lalaki yung tagapanguna. Pero again, yung pangunguna ng lalaki ay dapat makitaan ng pagsasakripisyo kung paanong nakita ito kay Kristo. Sumusunod ang iglesia, nagpapasakop ang iglesia dahil naiintindihan nila yung sakripisyo na pangunguna ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya nanguna doon bilang hari lang,
na sumunod ka, hari ako. Hindi ganon. Ibinigay niya yung buhay niya. At makikita natin na yung pagpapasakop ng iba ay sa kung paano natin pinapangunahan sila sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Sa usapin ng reputasyon, parang ang inaano natin, kilalanin mo ako, sumunod ka, asawang lalaki ako. We have a tendency like that dahil gagamitin pa natin yung scripture, pero hindi naman makita sa'yo yung pagsasakripisyo. It is not Christ-like. So, makikita natin yung pagpapasakop ay dapat natural na magiging tugon sa mga lalaki na may pangunguna sa pagsasakripisyo. They are to lead like Christ. Magsasubmit yung babae wholeheartedly kapag makita niya sa'yo ng malinaw yung pagsasakripisyo mo bilang asawang lalaki. So, you are to lead. Isipin mo kung hindi ka naghahanda, paano mo gagawin yan? Magugulat ka na lang. Pangungunahan ko pala siya? Hindi. We are to lead them sacrificially. Dapat makita na yon. So, sa mga babae, kung consider mo ba, hindi mo naman makita na magsasakripisyo to. Hindi to handang hindi mo makitaan ng sacrificial leadership yung lalaki dahil pogi lang, consider na natin. Pwede na yan, matututunan naman yun. Yung pogi, mahirap mabago. Kita mo yung standard ng mundo. No? Again, to grow in sacrificial leadership, cultivate humble initiative. Kaya sabi ko sa inyo kanina, maganda na makita natin yung iglesia. Though there are other venues like families, but the one that we want to show in public or makikita ng publiko ay yung mga public place, kagaya ng iglesia, no? Makikita doon. So you are to cultivate humble initiative. Pag sinabi nating humble, faithful and selfless. Hindi ko na elaborate yan dahil merong pangangaral tayo about pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo nung nakaraan lang, no? At kung hindi, we may fall into two harmful behaviors. Ano yung dalawang yon? Arrogant initiative and selfless passivity. Selfish passivity. So, sa arrogant initiative, yan yung kinuha ko, Numbers 20, 7 to 12. Ito yung part kung saan inutusan ng Diyos ni Moises na sabihan yung bato to bring forth water para sa mga Israelites. Pero dahil sa frustration and because of anger, anong ginawa ni Moses dun sa bato? Hindi niya kinumand yung yung bato, hindi niya sinabihan yung bato. Instead, hinampas niya yung bato dahil sa kanyang frustration and anger. So, that was an act of disobedience driven by his own initiative. Walang nagsabi sa kanya na paluin yon. Pero again, parang katulad nun, yung sinasabi lang natin na arrogant initiative is we usually do that kapag tayo ay frustrated or kapag tayo ay galit din. Na there are times na pinapangunahan natin yung Diyos. Pinapangunahan natin yung iba na suwayin yung Diyos. For example, pwede nating isipin na pagbabaliwala. You are a leader. Kapag pinapangunahan mo yung iba na baliwalain yung pagsamba, akala mo wala lang yon? Merong mga mata na nakatingin sa'yo na sumusunod sa ginagawa mo. Ay, okay lang pala, wag sumamba. Nakikita nyo? And that's arrogant. You choose what to initiate. Mas piliin mo na pangunahan sila na manindigan sa panambahan. Maliit na bagay, pero napakaraming aspeto pa nito. So, ang tatanong natin sa mga sarili natin, saan ko pinapangunahan yung iba? Pinapangunahan ko ba sila na baliwalain yung Diyos? O pinapangunahan ko sila with all my effort to know that we need to serve God, we need to know God? Alam mo yun? Ang laking responsibilidad. Kailan ka maghahanda? Di ba? So, again, if we do not cultivate humble initiative, we will fall to arrogant initiative. No, magiging mayabang. Simple, pero ito ay mayabang sa harapan ng Diyos. Bakit? Di mo tinutularan si Kristo, di mo sinusunod yung utos ng Diyos, alam mong mabuti, alam mo na mas karapat dapat sundin yung Diyos, pero hindi ka nagpapasakop sa Diyos. May sarili kang diskarte. Di ba yun yung fall ng maraming tao ngayon? Ang okay na, nasambahin ko yung Diyos sa paraan na gusto ko. Nananalangin naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible, ba't pupunta pa ako ng church? Diba?
that is their initiative and it's very arrogant. May utos yung Diyos. Sundin natin yung Diyos, maging tapat. Kaya sinasabi ko yung humble initiative, it's faithful initiative. And it is selfless initiative. Kasi yung pangalawang harmful behavior ay selfish passivity. Ito naman yung sa Genesis 3:6 kung saan hinayaan lang ni Adan yung asawa niya. Naging passive lang siya. No? Hindi niya ginawan ng paraan, hindi siya nag-intervene, hindi niya ginabayan yung asawa niya, hindi niya pinigilan yung asawa niya. Nandun lang siya, hindi siya malayo. Nandun siya nung tinutokso si Eva. Pero, ganun lang. No? It is selfish. Ito yung minsan kadalasan na inaano ng mga tao, bakit kailangan ko ma-involve? Bakit kailangan ko involve yung sarili ko? Buhay nila yan. Sa iglesia, hindi mo pwede sabihin na buhay nila yan. Kasi may tipanan tayo sa isa't isa. So, again, let's avoid itong ginawa ni Adan kay Eva. As we prepare for marriage, start to learn how to interact with others, how to be involved yourself sa iba. Kaya, again, those are just tendencies na pwede nating i-repent, pwede nating patayin, pwede nating hanapan ng biyaya, i-cultivate yung opposite nito, yung opposite grace nito sa tulong ng iglesia. So, kung arrogant tayo or prideful, may mga times na nakikita sa atin yung pagiging prideful, saktong-sakto yung pangangaral ni Brother PJ kanina, no? Panlabas lang. Pwedeng panlabas lang, pero yung panloob. Pero, the people that are sensitive about your inner self are even those people na nasa loob ng iglesia. Sila na may pakialam na sa panloob mo. Pwede kasing umaattend ka lang, nakikita nila yan, pero alam nila na may problem ka, panloob. They would know. Binigay yun ng Diyos para malaman din natin na parang, hindi lang, okay lang niya sila, na-attend pa naman. Ngayon. Pero again, malaking tulong ng mga accountability meeting, malaki yung tulong ng mga fellowship, ng mga oversight na meron tayo when we talk privately to our brothers, hindi naman kailangan specifically sa mga pastors, pero a talk with a brother or a sister, it's helpful for us to be prevented in arrogant initiative. No? Kapag sa selfish naman, pwede natin makita na, for example, pwede mong sanayin yung sarili mo na imbes na makipag-usap ka lang doon sa mga tao na komportable ka, you become passive about it, it become normal for you, then you can do something parang ikaw yung mag-initiate doon sa mga bagong muka. Kausapin mo sila. Those are good practice for you. Those are preparation for you. No? You talk. You talk to them. Kasi, again, kaya merong mga opportunities to talk to other peoples, no? To other people kahit na kapag nasa loob ka ng iglesia. So, pangalawa, grow as a provider. Ephesians 2:28 to 29. David, pabasa nga ako. Verse 28, so husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. Ayan, so you provide, no? Just as a man provides for his own need, God calls us to provide for our wives, no? Ay, sa mga ako lang pala may asawa dito. Pero again, kapag mag-aasawa ka na, you would think hindi lang pangangailangan mo, kundi pangangailangan nila. Hindi ibig sabihin pala nito na kapag nag-asawa ka, ikaw na lang yung magtatrabaho, no? Ikaw lang yung breadwinner, or even may mga times na alam mo na mag-aasawa ka, tapos yung asawa mo nagtatrabaho, tapos mas malaki yung sahod ng asawa mong babae kaysa sa'yo. No, hindi ito yung issue. Actually, ang main responsibility ng lalaki, ultimate responsibility niya ay siguraduhin na yung pamilya niya ay merong physical at spiritual na ma-provide yung mga physical at spiritual na pangangailangan nila. So, depende sa magiging setup nyo or magiging situation nyo, but as men,
tayo yung dapat tumiyak na meron hindi lang pagkain sa hapag, kundi pagkain para sa kaluluwa ng ating mga pamilya. Concern ba yan ng mga kalalakihan? Concern ba yan ng mga babae para sa kalalakihan? You are to consider that when you prepare for marriage. Hindi parang, okay lang, maganda naman trabaho. Maganda nga yung trabaho, bulagsak naman sa pera. Hindi ko nga alam ba't ako kinonsider ng asawa ko eh. Pero from there, alam mo yun, sabi ko kay Josh parang bago pa lang tayo mag-asawa. Kasi ang dami pa naming natututunan, even sa loob ng church. And you don't have to adjust dun lang sa part na may asawa ka na. Ngayon pa lang, you can prepare for that. Okay? So, as an application, unmarried men can begin applying this work by working hard for the right reasons. Nakikita ba natin yung mga lalaki na dinedesire na magtrabaho, magsikap, makapag-ipon, alam mo yan, gumawa ng marunong. Yeah, Proverbs 14:23 and Colossians 3:23 to 24. Para mayroon lang tayong biblical basis. So, dapat suriin ng mga kalalakihan, are we essentially working to fund hobbies, experiences, and vacations? Dapat maging watchful din tayo dito, mga lalaki. Kasi ito yung mga bagay na minsan dinidepensa pa pag nag-asawa. Bago ka dumating sa buhay ko, ginagawa ko na to Bakit babaguhin mo? Kasi alam ng lalaki na buong buhay niya, nag-spend siya ng time to invest for those hobbies, for those experiences, and for those vacations. Again, instead of being able to plan for providing, again, those things are not bad. Hindi yun masama sa mga sarili nila. Pero kung doon, how would you provide for the future of your family? So, believing God has called us to meaningful work, we actively, tangibly using it to love Him and others. So, yung mga pinagkakakitaan natin or mga inintrust sa atin, are we using that to show our love for God and our love for other people? Pangatlo, kaya malawak pa to actually. So, pangatlo, grow as a protector. Ephesians 5:25 to 27. Pabasa ko, Arvin. Ephesians 5, verses 25 to 27. Husbands, love your wives, as Christ loved the church, and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. Yan. Yung word dyan ay sanctify her with the word. Trabaho ng mga kalalakihan din na tinawag tayo upang ibigay natin yung mga buhay natin to for sanctification of our spouse. Ng ating asawa. Kailan magsisimula yan? Pag may asawa ka na. Diba? Sabi dito, yung sanctification is protecting them from God's eternal judgment. So, merong sense na kapag sinabi natin, sanctify her with the word, merong parte dito na iniingatan mo siya spiritual. Pero again, by application, maybe not really implied in the text, pero paano mo iingatan yung spiritual kung parang wala kang pakialam sa physical? You are to consider both. Para mabigyang pansin at mabigyan din yung spiritual, ingatan mo muna sila physical. So, kaya yung mga bata, di ba? Tinitrain dapat kayo ng mga tatay, ng mga kalalakihan na mas nakakatanda sa inyo, na wag mong saktan yung mga nananakit sa'yo. Proteksyonan mo kapag may nanakit sa kapatid mo. Ingatan mo sila. Obligasyon mo na ingatan sila at ipaglaban sila. Ilayo sila sa kapahamakan. So, bata pa lang tinitrain na. So, disclaimer, this does not mean being fearless or being more courageous than their wives, but becoming willing to protect others even if we are afraid ourselves. Kahit takot ka. Hindi ito patungkol lang sa pagiging matapang. Kaya yung iba pag taekwondohin ko nga to. No?
Again, ako, ang dahilan lang naman ba't gusto ko na matutunan nila yung martial arts ay aside from protecting themselves, yung diligence din kasi na nasa loob doon. Saka yung practice, narinig ko yung mga master na hindi mo to gagamitin para saktan yung iba. May mga ganun din teachings yung mga yan. Pero pag hindi tinuro, na-abuse. So, we want to be clear, you are to protect others, not to harm others. So, kung sinasanay mo yung sarili mo na ganon, you are actually preparing for marriage. So, godly men should learn to step in and get involved and not look the other way around, just like those Levite and priests in the parable of the Good Samaritan. Hindi yung parang wala ka lang pakialam. Parang ano din, no? Passivity rin to, no? Kung iisipin, you want to be involved. You want to get yourself involved. Biro mo, nakita ko to yung kay Jero, pinost niya yung clip na inano ni CJ. Tapos may nag-comment, biglang nagdidepensa na si Jero, tapos sumingit na si Brother PJ. Wow. Hindi na bumalik anyway, pero those are things na you are to get yourself involved kahit, alam mo yan, para ingatan yung iba. So, that's one way, pero marami pa. Just look around sa mga pangangailangan ng iba. So, look for opportunities to serve and engage. Pwedeng halimbawa, sanayin mo yung sarili mo na lagi na lang may namamalimos dito Imbis na magsanay ka na magbigay ng pera, i-prepare mo yung sarili mo na magdala ng biskwit at yun yung ibigay mo. No, that's more intentional at meron pang preparation na ginagawa. No? Hindi yung parang kung ano lang meron ako dito, yun na nga lang ibigay ko. Sinasanay mo yung sarili mo na kung ano lang yung meron kayo na ibibigay mo, you want to prepare. Kasi mas maganda yun may paghahanda ka. So, learn to spiritually protect others. Ingatan mo yung iba, paano? Gently warn your non-Christian friends about the spiritual danger and or confront other Christians about their sin. Iglesia pa rin, Sa iglesia pa rin. So, ayan, siguro marami pa patungkol dito. Pero pangatlo, let's address women. Bago tayo mabilis lang. 10. You may disagree, pero may mga pwede tayong pag-usapan dito. Kinuha ko lang naman yan dun sa site pero nung sinulat ko siya, I agree. So, perhaps we can talk about it more. So, ayan, again, non-exhaustive list to. 10 ways a woman can prepare or a mother can help her daughters prepare. In no particular order. I have considered this kasi meron tayong mga mother na single. Kaya inano ko na, ito, gagawin mo. Kung halimbawa may anak ka, ito rin yung sasanayin mo. Pero nung naisip ko si Shea, lalaki pala si Zane. Pero hopefully, kapag si Zane naman, ito yung makita niya, makonsider niya doon sa mga babae na gusto niyang mapangasawa. So, number 1, siguro practical lang din to, get in shape and watch what you eat. Bantayan mo kung ano yung kinakain mo. Alagaan mo, parang ang sinasabi lang natin ay alagaan mo yung sarili mo. Mag-exercise ka at kumain ka ng maayos. So, pwede rin natin sabihin na kung hindi ka marunong magsuklay, wala kang pakialam sa kung ano yung ayos ng buhok mo, di mag-aaral ka na mag-ayos ng buhok. Magsanay ka na magsuklay. So, this is good for your body and health. Alam mo yun, gusto mo pala mag-asawa, may plano ka pala mag-asawa, hindi mo iniingatan yung sarili mo, paano yun pag nagkasakit ka? Paano yun kung mapahama ka? Hindi mo matutupad yung gusto mo na makapag-asawa. Pero again, it's our responsibility to take care of our bodies, not just to impress. Not just to impress. Sabi nga be beautiful inside and out. Hindi ba sinabi, okay na yan, Christian ka naman. Okay lang, huwag ka na mag-toothbrush. Christian ka naman. Huwag ka na magsuklay. Nag-guess nyo? Sa babae, lalong-lalo na, ingatan natin yung mga sarili nating katawan. Sa get in shape, exercise.
Si Colleen. Tanong mo si Colleen. Anyway, there's more to that, no? Pangalawa, watch out how you treat your father. Mga babae, tignan nyo kung paano yung relasyon nyo sa tatay nyo? Paano kayo makitungo sa tatay nyo? Are you willing to submit to your father and respect him regardless nung situation? Again, we know that there's higher law na dapat nating sundin. Sundin natin yung Diyos higit sa lahat. Pero may mga times na naririnig ako, no, hindi nila sinusunod yung magulang nila dahil yung tatay nila kasi hindi nila nakikita na worthy of respect and honor yung tatay nila. It should not be the case. Kung naghahanda ka magpakasal, paano ka makikitungo kapag yung tatay mo parang tingin mo hindi worthy of respect? Kasi darating yung time na yung asawa niyong lalaki, they would do things that may be not worthy of respect for you. Would you still continue to give your respect to them? Because God has commanded you to do so. So, matuto tayo ngayon. Improve natin yung how we engage ourselves sa mga tatay natin. Father's Day pa naman, no? Pero, ito nga yung pagpapaalala ng Father's Day eh. Yung mga nag-greet, Happy Father's Day, tapos sasabihin ng tatay, Father's Day ka pa, hindi ka naman sumusunod. Napakalaking bagay nito kung paano mo itrato yung tatay mo kasi ganun yung magiging trato mo sa mapapangasawa mong lalaki. So, again, malaking bagay din to sa akin personally, pero I want you to see that it's important for you to submit to your father dahil yun yung magiging paraan mo ng pagpapasakop mo sa magiging asawa mong lalaki. Pangatlo, develop your domestic skills. Practical din to, no? Matuto kang magluto, hindi yung itlog lang. Ayan, ni Jero, marunong magluto. Matuto kang maglinis. Ayan, mamaya, may practical ka agad. Pag tapos ng worship, paglilinis. Nasaan na yung mga kababaihan namin dito? Sabi sa inyo, malaking church is a good place to prepare. Ano? Marami pa. So, hindi ko na masyado dadaanan yon. Be a Jill of all trades. Kung may Jack of all trades, Jill of all trades, no? Kung saan kayo lagay, no? Si Mama Vicky, makita mo, nagbabaray na, nagaganon sa... Sabi ko, saan mo natutunan yan? Nakita ko lang, wala si Papa ni Josh. Siyang gumagawa. Anyway, learn to develop your domestic skills, kahit babae. Minsan kasi, paano yan masisira yung pedicure at manicure ko? Ayaw mo masira. Ay, hindi ko pinaparingganan ako, ha? Naglilinis yan. Naalala ko lang kasi yung nail art. Naalala ko nung nakaraan. Yeah. Pero, pagdating sa gawain naman, yan, tuloy-tuloy lang din. Kailangan masanay din sila to learn domestic skills. Pangapat, be a mother in the church. Bigay mo yung sarili mo sa paglilingkod. Matuto ka na alagaan yung iba. Ingatan yung iba. Kamustahin yung iba. Di ba ganun yung ginagawa ng nanay? So, maging nanay sa iglesia, there's Titus 2. Di ba? Kung paano ka magiging parang nanay sa loob ng iglesia. Sanayin mo yung sarili mo. Do you see yourself as a mother inside the church? So, panglima, study and meditate on scriptures, pero pwede tayo maging specific to a scripture that specifically teach about submission and women roles, no? So you can hear God's heart and not the world. Maganda to dahil natututo tayo saan? Disney. Ay yung famous line nila, and they live diba? Nanonood yan. Hindi, pero famous line kasi yan eh. No? Sabi nga ni Vody Bacom sa isang pangangaral niya, sabi doon yun daw yung mindset ng marami ngayon sa about marriage. So, ang ginagawa nila, kapag akala nila, pag nag-asawa sila, yun na yung happily ever after nila. Yung pala, disaster. No?
Sabi nga it's about finding the right one versus the wrong one. Na pag sinabi ng mundo, ang right one, yung pagising mo kada umaga, mapapangiti ka dahil siya yung nakikita mo. Napakatamis, pero hindi totoo. No, may mga part na ganun na hindi lagi o hindi tuwing umaga ganun. Kasi may mga reality na hinaharap tayo, pero you would still choose dahil asawa mo siya. So, marami kasing nilagay sa atin yung mga napapanood natin na mga Disney and other novels or Netflix. So, pang-anim, don't go into debt. So, wag mabaon sa utang. May kasabihan nga tayo, wag mong bilangin yung sisiw habang hindi pa napipisa yung itlog. Ganyan tayo pag nangungutang. May darating naman ako na bonus this coming June Bili dito, bili dyan, tapos hindi dumating. Patay. Baon sa utang. So, keep yourself pure. Don't give yourself away whether in person or online. Maingat tayo pagdating sa physical, hindi tayo touchy pag babae, no, sa ibang mga opposite gender natin. Pero kapag dating sa online, yan na. Diyan gumagapang yung pagiging makasalanan natin. Di, okay lang to. Good morning lang naman Maging maingat. It can damage your purity. Meron tayo dyan yung emotional porn. It has an impact to us. Pangwalo, be present and be available for the church. Mga kababaihan, be present and be available for the church. Be an approachable person for others while maintaining yung balance na hindi ka nag-iiwan ng maling marka sa iba. At mahirap yun. I cannot really say specifically kung paano to, pero may parte na matututunan na lang din siguro natin. But we need to learn how to be approachable for others. Pwede kasing yung pagiging tahimik mo sa church, hindi ka approachable para sa iba. No? Give yourself and make yourself available for the people around you. So, akala nila walang pakialam yan. Meron yan. Nakasimangot siya So, pang-siyam, learn about how to care for children. So, ito maganda rin to kasi you can babysit for other couples at the church or magplano about nursery. Those are things na we can do to prepare for marriage. Dahil sa susunod, magkakaroon ka ng anak. Binibiro nga namin si Aileen Sanay ka na kasi lumaki sa'yo si Sydney, si Kuy-Kuy, naalagaan mo si Jayden. Pag nagkaanak ka, sisiw na, no? Kasi nakapag-alaga ka na. Sisiw pala. Tao pala. Pag nagkaanak, sisiw. Hindi. At pang-10, last, learn to pray. Kapag meron tayong takot, no, learn to pray to strengthen your faith as you learn to rely on God even in those things na parang walang kasiguraduhan. Kasi again, even if you plan things, may mga bagay na mangyayari na hindi parte ng plano mo. Not everything will happen according to your plan. But if you learn to be diligent in prayer, alam mo kung saan ka kagad tutungo sa paanan ng iyong Panginoong Jesucristo. Biro mo, unang problema sa asawa, punta kagad sa kaibigan. Unang problema sa asawa, chat kagad sa kaibigan. No. Problema, alam mo kagad, mananalangin ka sa isang tunay at hindi nang iiwan na kaibigan, ang Panginoong Jesucristo. So, learn that. It's actually a preparation for you to also sa future event like getting married. Meron akong 10 sa lalaki, halos kamukha lang din nun, pero hindi ko na sinama dyan. Meron lang part na siguro ibibigyan ko ng emphasis, pero doon ko rin kinuha, doon sa website na yan. Kunin ko lang yung pang-8 sa pang-9 siguro. Learn how to talk to women, mga kalalakihan.
learn how to talk to women dahil merong mga common mistakes when talking to women. Ano yung mga common mistakes? Ang lalaki, kapag nakipag-usap sa babae, we assume na katulad sila ng lalaki. They would just ride on your jokes na kinakagat ng ibang lalaki. They are different. Minsan yung humor mo para sa lalaki, hindi ganon sa babae. Kasi ikaw pa yung nagtaka, ba't hindi siya natawa? Hindi ka nakakatawa eh. Alam mo, may mga, at least learn how to read between the lines. Minsan hindi appropriate. Pwedeng makita mo na appropriate sa lalaki, pero hindi appropriate sa babae. Those are not their interest. Pwedeng ganon. So, ano pa? Ang lalaki, we tend to overshare sa mga babae. Para siyang nanay ko eh. Pwede naman na ganon, pero alam mo yun, for example, iba yung pakikipag-usap kay Sol, iba yung pakikipag-usap din sa ibang babae. Makikita mo yung difference. But how can she do that? No? O how can we approach women? How can we talk to them? Na hindi naman yung parang, minsan kasi we tend to overshare just to impress them. You don't have to. Anong ginagawa natin? We are showing and bragging about all our interests just to impress. Minsan hindi naman kailangan ganon. Ano pa? When we talk to women, we usually don't listen to them. Nakipag-usap tayo, mag-engage lang. Pero kapag nag-response na sila, hindi natin pinapakinggan. Or kung nakikinig tayo, we just immediately jump to a conclusion. Minsan kapag nag-open ng problem ang babae, ang ano kagad natin, solusyon kagad. Hindi pa natin sila pinapatapos. Intro pa lang pala yon, no? Nag-conclusion ka na, nasa intro pa lang yung babae. So, kapag nakipag-usap sa babae, sometimes we are not sensitive or sometimes we are not able to read between the lines. So, yun yung mga bagay na we can learn, kung paano makipag-usap sa babae. So, also, we are to develop our interest as well. Hindi yung, ganito na ako, masaya naman ako. Explore mo yung sarili mo bilang lalaki about different interests. Kapag mas marami kang interest, minsan mas magja-jive kayo nung mapapangasawa mo pa, no? Yung interest mo, interest niya din pala. So, and you are to learn how to adapt minsan, no? Ako, ayoko ng mga Chinese food noon, pero inintroduce sa akin ng asawa ko, yun, naging interest ko na rin. Chinese food, yan. Mga maliliit na bagay lang, pero those are things that you can learn. Hindi yung tipong lalaki ka, ayoko dyan eh. Basta ayoko lang. Anyway, dun natapos yung pag-aaral natin. Perhaps we can have a time for sharing siguro or a time for question and answer. So, I'll open the floor for discussion. Sige.